guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-farm tour tayo at ang gagawin natin, maglilibot tayo sa loob at ipapakita ko sa inyo yung labas naman bago pumasok at mahaba-haba ang video natin ngayon kasi mag-farm tour tayo. Start na tayo. Ito yung labas. Ayan guys, yan yung labas namin bago makapasok sa aming farm. At ito naman po yung mga nakikita nyo. Ito po yung bunga. Dito po yung mga kalamansi na meron kaming tanim. Ayan guys, yan yung aming mga kalamansi sa aming harapan. Bago pagpasok at ito naman ang daan. Guys, ito na yung entrance ng aming farm. Kaya tara na, pasok tayo. Guys, pagpasok natin dito, diba nagaling tayo dun sa gate, pagpasok natin dito, ito po yung bubungad sa inyo. Ito po yung metal rose facility. Ito po namin siya nilagay kasi nung time po na pandemic, wala naman pong tao. Kaya ang ginawa ko, dito ko lang muna siya pangsamantala nilagay. Pero malapit na, ilalabas ko yan ulit para po marami pong mahangin. Yun nga guys, dito ko muna pangsamantala nilagay yung butik para po meron siyang sariling pwesto. Nilagawan ko siya ng simpleng lagayan para po yung mga paninda ng butik namin hindi po masira at nasa quality pa rin siya dahil naka-aircon din po itong butik namin. At bukod doon, magkatabi po yung butik at saka yung outlet namin. Ang tawag ko po dito nung unang-unang ginawa ito ay Medal Star Outlet. Kasi po, kaya ko siya tinawag na Medal Star Outlet kasi po dito nakalagay yung mga paninda namin. Halimbawa po dito sa farm, nag-wholesale retail din po kasi ako. Kaya ginagawa ko po, meron po kami pwesto dito. Dito ko po nakalagay yung mga paninda namin, yung mga dapat namin na paninda sa shop at saka dito po sa farm. Kaya papasukin po natin yung farm, yung outlet at yung boutique. Guys, ito na yung outlet. Nandito na yung susi. Tara, buksan natin at tingnan natin kung ano ang laman sa loob. Tara. Guys, nandito na tayo sa loob ng outlet. Ang makikita nyo po ay mga paninda natin na hindi pa natin na-arrange, yung hindi pa na natin na-iayos dito sa mga lagayan. Nakita nyo po ba ito? Ayan, box-box pa po siya. Bagong deliver ko po yan at hindi pa namin naayos dahil may inayos din po kami doon sa kabila. Ito po yung laman ng outlet namin, yung mga extra na mga paninda namin dito namin nakalagay. Kumbaga, ito rin po ay isang staka ng mga paninda namin at tinatawag ko siya na Medal Star Outlet. Guys, nakikita niyo po ba itong mga styro? Ito yung mga ginagamit namin for shipping naman. Di ba po nung mga nakaraan, nakapag-vlog na ako nung paano mag-shipping ng mga isda. Ito po dito ko nilalagay yung mga styro. At nakikita niyo rin po yung mga box sa likod. Yan po yung ginagamit namin. Kasama po yan sa styro pag nag-shipping kami. Hindi lang po pwedeng styro lang, kundi nakabox din po siya. At nakita niyo po ito po yung mga stand ng aquarium namin, nakalagay lang dyan. Kasi may mga buyer po kung minsan, aquarium lang yung binibili nila, wala po kasamang stand. Kaya po, ito sila, marami kaming stand. Nag-order pa po ako ng aquarium. Guys, ito yung table ko nung una pa to. Yung unang gawa namin, sinatap namin to. Dito po dapat yung table ko. Kaya lang po, lumipat lang ako doon at hindi ko talaga siya nagamit. Dahil nga, bukod sa pandemic po, nag-focus ako doon sa malapit sa bahay dahil nandun po yung mga isda. Kaya ito po, ganito lang siya. Pagka may time po kami, iaayos namin to para i-set up ulit ng panibago, linisin at para maging maayos. Katulad po nito, marami kami mga paninda ngayon, mga stock ngayon, kailangan namin i-arrange ulit para po magiging maayos ulit ang Medal Star Outlet.
Pasok tayo sa Medal Rose Fashion Boutique para po ipakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob nito at kung ano yung laman ng Medal Rose Fashion Boutique. Open ko na. Kita nyo guys, open na. Tara, pasok tayo. Guys, papasok ako dahil ito ay aircon. Pagpasok ko, sisiraan na natin. Tara! Guys, nakita nyo sila? Sila yung mga sales lady ko dito sa loob. Yan, nandiyan nakalagay. At dito nakalagay yung aming aircon. Kaya malamig. At ito po yung mga paninda namin dito. Ayan, yung mga laman namin na paninda dito. Mga damit, bag, pampaganda. Kahit anong gusto mo o kahit anong hanap mo, meron kami. Pero depende po sa branda. Gusto nyo. Ayan po. Ayan yung aming mga pampaganda, pampapayat, mga sandals. Yan. Yan yung laman ng aming boutique. Ayan guys, ito po yung mga damit na nakalagay dito. Ayan, nakalagay sila. Meron kaming damit na panlalaki, meron din kaming damit na mga pang babae. Ito po sila nakahanger. Ito po yung fashion boutique ngayon. Kasi po nung pandemic po, transfer ko na po siya dito. At ito nga po yung simpleng pinagawa ko para po hindi mailagay kung saan-saan yung mga paninda. Kaya nagpagawa ako pang samantala po. Pero may balak din po akong ilabas ito para po ma-visit ng maraming tao. Sa ngayon po kasi, ino-online ko siya pero hindi po madalas dahil nakapag-focus ako sa pag-iisda. Ayan po yung mga kasama dito sa mga paninda namin, mga sabon, mga pampaganda. Ayan guys, ito yung mga sabon na gamit ko. Ito po yung mga sabon na binibenta namin dito. Yan din po yung ginagamit ko. Ito lang talaga yung sabon na nahiyang ako na ginagamit. Pero dito lang po ako talaga, yun lang po nagustuhan ng balat ko. Ayan guys, ito po yung mga damit namin, mga pambabae, nakahanger dito. Ayan, marami yan sila, iba't ibang klaseng damit, pampasexy. Natural, pampasexy talaga lahat ng damit na binibenta ko dito. Naman guys, yan naman yung side ng aming mga paninda. Ayan po, ayan. Pwede siyang ikutin kasi may gulong yung aming hangiran. At dito din sa pinaka-side. Pinaka-side naman, ayan din po yung mga damit namin na aming mga pambenta, mga pambabae, panlalaki. Ayan. Pili na kayo guys. Marami tayong pagpipilian. Ayan naman yung nasa taas. Yan naman po yung mga iba namang mga damit na nakahanger. Yun din po yung laman ng aming Medal Rose Fashion Boutique. Ayan guys. Magaganda po yan ang aming mga paninda. Kaya lang po sa pandemic, hindi pa namin nailabas ng maayos. Guys, yan naman yung mga accessories natin. Yan. Kasama yan dito sa paninda ng Medal Rose Fashion Boutique. Kung mga hanap nyo accessories, yung mga sandals, shoes, at kung pang-aura ba ang hanap nyo, pang-party, meron tayo nyan. Pang-gift din, mga wallet, or something na mga bag. Kung ano pong hanap nyo, meron din. Ayan naman guys, yung mga accessories ng Medal Rose Fashion Boutique. Yan po yung laman at makikita nyo po dito pagkahanap nyo po ay mga accessories. Meron din po kaming mga cologne na pabango. Yan, mga belt at kung ano-ano pang mga accessories na hanap nyo. Marami po kami dyan. Meron din po kaming pang gift. Yan. Hi guys! Heto na, nakaupo na ako. Ito po talaga pagpasok ko dito, tapos chine-check ko yung mga paninda sa boutique na ito, madalas po dito ako nakaupo. May upuan po kasi dito. Parang counter po kasi ito. Dito po ako nakaupo, nag-iisip kung anong dapat gawin, kung anong dapat idagdag dito sa aming boutique. Dito po ako, tapos dito ako nagsusulat. Pagka may time po ako, dito din po ako nagdi-devotion sa umaga. Tapos nag-music po ako dito, worship song. Yun, tapos nag-devotion ako. Dito po ako nakaupo. Pinagpipray ko din po itong boutique na ito. Bagamat hindi pa siya nailabas namin, bagamat pandemic pa,
Pero po, ito pong butik na ito ay babad din po sa panalangin kasi po, para sa akin, the best or 100% talagang kailangan ko ay prayer. Guys, ayan na una, pinakita ko sa inyo yung outlet. Ngayon naman, pinakita ko sa inyo yung aming butik na nandito sa loob ng farm. Ngayon, lalabas tayo para i-check naman natin yung mga pond naman. Kung anong laman doon sa kabila, kung anong laman, kung saan nakalagay yung mga isda. Guys, nandito na tayo sa parking lot. Ito po, pagka may buyer na pumapasok dito, dito po sila nagpa-park at yung paligid po na Meadow Star Outlet at saka Meadow Rose Fashion Boutique. At pagpasok po doon, pagpasok po sa gate, ayan po, dito po sila madalas nagpa-parking yung aming mga buyer. Guys, nandito na tayo, papasok na tayo sa ating mga fish pan or banga bato na lagayan ng isda. Tara, pasok na tayo! Guys, para makita nyo ako ng maayos, okay na lang sa akin na mainitan ako. Kaya, ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang ito. Tara! Ayan, lalagay ko po muna siya dito para makita nyo ako na maayos at para maayos po na makikita nyo na nagbablog ako. Guys, ito nga pala yung pan namin. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito pong panda ito na malalaki. Dito po namin nilalagay yung mga bilibili kong koi na iba't ibang klase ng sukat. At yung feeders po, dito po sila nakalagay. Bukas nga, may darating ako ng koi at saka feeders. Ito po, puno po lahat yan bukas. At ito namang bato na ito, puno rin po ito bukas. At ito po kasi yung lagayan ng koi namin. Ito po siya. Kaya lang po, medyo may tagas. Kaya ang gagawin ko bukas, feeders na lang po muna ang ilalagay namin bago po yung koi. Kasi set up ko po muna. Tara po, ikot tayo dito sa ating mga pond. Ayan po, may mga lagayan kami ng molly. Yung mga nakalagay po ng ganyan, molly po yung nakalagay dyan pag nag-harvest po kami. Dyan po nakalagay. Ito po yung ibang koi namin. Yan. Yan po yung mga koi na yan. Kaya nandyan sila kasi reserve na po yan. For shipping po namin yan. Nagantay lang po ako ng araw para mai-shipping namin yan. Ayan po sila. Ayan. Condition po yung aming mga koi. Guys, yun pala, may papakita ko sa inyo. Ito po yung maliit na pond namin, yung mud pond. Ang nakalagay po dyan, mga breeder po na hammerhead. Dyan po sila nakalagay. At yan po yung lagayan nila. Ito po yung nagsusupply sa amin ng tubig. Ito po yung staka namin ng tubig. Ayan, yan po siya. At ito po yung kabuuan dito na lagayan namin ng mga isda. Ito. Ayan guys, ayan, i-share ko na po sa inyo yung aming lagayan ng mga feeders at lagayan ng mga koi. Diyan namin ilalagay yung aming mga koi na harvestman o deliverman dito sa farm. Dito po namin nilalagay kasi mas maluwang po siya at mas malaki. Guys, nandito naman tayo sa kabilang pond at ipapakita ko sa inyo yung lagayan namin ng ibang breeder at kung saan kami nagpapaanak naman ng koi at saka simbong. Ayan guys, ikotin natin to. Dito kami nagpapaanak ng iba't ibang klaseng koi at dito rin kami nag-breed ng singgungkin. Tara guys, ikotin natin sila. Guys, ito nga pala yung mga aquatic plant namin. Ito lahat, dahil sa pagkakaroon, yan po yung kasama sa pwesto dito, yung mga aquatic plant na yan. At ito po yung mga ating sisilipin, yung lagayan na iba't ibang klaseng isda. Nandito na tayo
tomato. Yan, andito na tayo. Ayan po, oh, tingnan nyo po. Ito po yung lagayan ng mga breeder namin pag nag-breed kami. Ayan guys, tapos na natin naikot itong lugar na ito. Ngayon papasok naman tayo sa aking mga halamanan na minsan naasikaso, minsan hindi kasi tag-ulan at busy rin po yung iba namin mga dabar cats. Kaya silipin natin, tara! Guys, nandito na tayo sa aking halamanan. Ito po yung isa sa pinagkaabalahan ko, yung paghahalaman. Pagka wala po akong ginagawa, dito po ako nag-aayos ng mga halaman. Ayan po. Ayan po sila yung aking mga halaman. Ito pong lugar na ito ay likod po ng aming bahay. Guys, ito po yung halaman na ito. Bihira lang po para sa akin mamulaklak. Pero pag namulaklak naman sila, kulay white. Ayan guys, na-share ko na sa inyo yung aking mga halaman, yung aking mga alagang halaman, yung mga malalaking dahon. Ayan po. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung aking mga alagang halaman. Familiar na po sa inyo to, di ba? Kasi nakapag-vlog na ako dito tungkol sa polar parrot. At ito po yung isa sa pwesto dito sa aming farm. Ayan, nakikita nyo na po ito. Tapos ito po yung aking mga halamanan. Ayan. Yung ang aming simpleng tahanan. Ayan na po. Ito po yung aking mga halaman na hindi ko po siya masyado naasikaso sa ngayon. Dahil po busy pa ako. Ayan. Ayan guys, nandito na tayo. Ayan, may table kami dito. At saka nasa ilalim po ako ng punong mangga. Pagka tagbunga po ng mangga, dito po kami nagtatambay. Ito po sa table na ito. Kasama ko po yung aking mga dabar cats. Kikwentuhan kami. May swimming pool dito. Kaya lang po hindi ko po muna siya ipapakita sa inyo. Sa next vlog po, pagka okay at malinis na po siya, papakita ko po sa inyo. Sa ngayon, ito po. At saka may mga Indian mango po kaming puno dito, kaya pagkatagbunga po ng mangga, sawa po kami sa Indian mango. Marami kami kakaining mangga. Familiar din po sa inyo yung lugar na ito. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano po ang laman nito. Ngayon po may bago kaming breeder, mga gapi, pure gapi strain po sila. Kaya ito po, i-share ko po sa inyo. Tara po! Ayan guys, ito po yung mga breeder namin ng mga gapi. Nakalagay ko sila dito. Ayan, dito po sila. Ayan, magkasunod-sunod na po ito sila, breeder ng mga gapi. At yung doon naman po sa kabila, breeder po ng mga cichlids. Welcome to aquatic plants. Yun pala yung nakasulat doon. Guys, ito nga po pala yung mga aquatic plants namin. Ayan, nililinis naman po namin ito kasi para nga po walang sagabal or walang mga halaman, mga damo na nakalagay sa aquatic plant. Ang problema lamang po, umuulan po kasi kaya mabilis po tumubo yung mga damo. Pero simula po doon sa pinakadulo at doon naman po sa pinakadulo, ito po yung aming lugar ng aquatic plant. Dito po kami nag-harvest para po ibenta sa aming mga buyers para gamitin po nila sa kanilang mga aquarium. Ang aquatic plants po ay para po sa aquarium. Kaya po meron din po kaming mga tanim nun para po meron din po mga variety ng iba't ibang klaseng aquatic plants para ilagay sa ating mga aquarium.
inyo yung mga pan ng aming isdang cichlids at saka yung guppy breeder namin. I-share ko na rin po sa inyo at ipakita ko na yung welcome aquatic plant. Ayun. Yung mga aquatic plant po namin na i-share ko na rin po sa inyo. Ngayon po, pasok naman po tayo dito sa pintuan na ito at i-share ko po sa inyo yung mga aquarium naman. Tara po, pasok tayo. Guys, dito po pala nakalagay yung aming mga aquatic plant. Ito pong dalawang 100 gallon. Dito po namin nilalagay yung aming mga aquatic na na-harvest na po namin. Katulad po niyan, may nakasulat na po na reserve. Ito pong halaman dito lahat, reserve na po yan. Napapansin nyo po, kaya yung ibang mga ito po, at saka dito sa baba, wala na siyang laman. Ibig sabihin po, kahapon lang na sold out na po yung iba at ito po ay naka-reserve para kunin naman po mamaya. Kaya mabilisan lang po yung proseso ng aquatic plant namin. Kaya madalas po, bakante sila. Malalagyan lang po pag nagawa na. Guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ang paggawa ng aquatic plant na nakabundle po or nakatali na siya para ilalagay na lang po natin sa aquarium. Kaya sa pamagitan ni Ate Rose or ni Rose, siya po yung makikita natin na gagawa ngayon para ma-share namin sa inyo kung paano yung paggawa ng bundle or nakatali na aquatic plant. Ayan guys, piniprepare na ni Rose yung paggawa ng aquatic plant. Ganyan po yung paggagawa ng aquatic. Yan. Yan po, share po namin sa inyo kung paano kami magbalot or magtali ng aquatic plant. Pag ang aquatic plant po pala ay mahaba, kailangan po natin bawasan para po hindi po siya mahaba sa aquarium. At kailangan po pantay-pantay sila. Tapos binabawasan din po ng dahon para sa pagbalot or sa paglagay natin ng buhangin or yun po, yung sa ganyan po pagproseso ng pagbalot, pantay-pantay po sila at wala pong dahon na maiipit.
gumagawa na si Rose ng aquatic plant. Ito po ay octopus aquatic plant. Ito naman ay aromatica aquatic plant at saka parothider. Yan. Ito po yung sample ng aquatic plant na nakatali na po siya ng ganito para po pagka may bumili sa amin ng buyer, iuhulog lang po ng ganito. Hindi ko lang po i-ano yung kamay ko ha. Kasi kami po naglalagay kami ng ganyan. Charan! Diba? Tapos ganyan. Ganyan po yung ina-arrange po namin yan para sa iba-ibang klase yung variety po ng aquatic plant. Yan po ay, pinakita ko lang po sa inyo ay sample po yan. And guys, na-share ko na sa inyo yung aquatic plant at yung site na yun po yung pinakita ko kanina for aquatic plant at saka yung paggawa po namin ng mga aquatic plant. Ang nakatuka po doon na the barkads ko ay si Rose. Rose, kaway ka. Ayan, siya yung madalas na makikita mo. Pag aquatic plant naman ang pag-uusapan, alam nyo na kung sino ang haharap sa inyo or sino yung makakausap nyo, kundi si Rose. Ayan guys, nandito na tayo sa aquarium na kabilaan. Ito pong mga aquarium na ito, simula doon, simula dito. Dito po, naglalagay kami ng 75 gallon aquarium at dito naman po sa kabila, ang 100 gallon, lahat po diretso po yan. Pag may harvest kami na isda na panglagay namin sa aquarium, dito po namin sila nilalagay. At kung may mga deliver po ako na iba't ibang klaseng isda, dito rin po namin sila nilalagay. Ito po. Ngayon po, kung tutusin, lahat po ito, lahat po ng aquarium na yan, ay may mga lamang isda. Ayan. Ang laman po ng mga aquarium namin dito, guys, hindi ko na lang isa-isahin ha. Sasabihin ko na lang kung ano mga variety kasi matagalan tayo. Ayan. Guys, ang meron kami dito ay danyos at iba-ibang klaseng danyos at iba-ibang klaseng mga platy, molly. Yan. Meron din po kami mga angel at meron din kami mga polar parrot, mga corridoras. Ayan po, marami pa pong iba ang laman dito sa aquarium na ito. Ayan po. Ayan. Ayan. Minsan po, pag may buyer na mga pumapasok dito, may pumupunta dito, minsan sabihin nila na, bakit ito sold out na? Bakit ito? Kasi po, pagka meron po ako shipping or may kausap ako sa messenger, nagpapareserve na po sila para po, pag shipping namin, meron na po silang isda. Halimbawa po ito, katulad po nito, sold out na rin po ito. Reserve na po ito ng aming buyers for shipping. Ayan. Ito po yan, may mga isda po ito. Kaya tara po, ikot pa po tayo dito. Ayan po, sample po ng mga danyos. Ito po, yellow danyos at saka purple, assorted na po. Ayan, cosmic blue, green. Ayan, ito po yung cosmic blue danyos. Ayan po sila. Yan, sari-sari pong isda dito na maliliit lang. Kaya, ayan po sila, nandito na po tayo. Yung lagayan namin ng mga breeder na kailangan ilagay namin sa aquarium, pero hindi po lahat na nakalagay dito ay breeder. Ayan po, si Christian! Ayan si Christian! Siya po yung naglilinis dito kasi kailangan po linisin yung mga tank na nakalagay dito, lalo na po paglagayan ng may nakalagay na breeder or di kayo mga paninda. Katulad po nito, ang nakalagay po dito ay mga Oscar naman siya. Ito po ay for sale po ito. Ayan, iba-ibang klaseng Oscar po. Guys, nandito naman tayo sa kabila. Ito po yung tapat po nung aquarium na pinanggalingan natin. Ngayon po, nandito po yung iba naming mga paninda na pang wholesale price naman po. Accessories po sila ng pang aquarium. Tara po, tingnan natin.
papasok na tayo, na ipakita ko na po sa inyo yung iba't ibang mga paninda namin dito. Sa loob na po ito. Hindi po ito sa outlet po, sa labas po ito. Pero dito lang din po sa loob ng farm para po mas mabilis makita ng aming mga buyers. Nagdagdag kami ng mga accessories na malapit po sa isda na aming pangbenta. Yan po guys, makita nyo po. Ito po yung stockan namin ng tubig. Ayan po. Dahil kukunti na lang siya, kailangan namin magdagdag ng tubig. Kaya pag napuno po yan, tatayin namin. Pero po, hindi lang po yan. Ito pong haba na ito, yan. Simula dito hanggang doon sa pinakadulo, dito rin po kami naglalagay ng mga isda na deliver sa akin. Depende po sa dami ng isda kasi ito po hindi po siya ganun kalakihan compare po sa nauna natin mga video. Kaya dito po, ito muna nakalagay dyan. Simula dito hanggang doon, kinokondisyon po yung tubig para po pagdating ng isda bukas, dito po namin sila ilalagay lahat. Lahat po ito malalagyan. Kasi po ang darating po bukas na isda ay iba't ibang size lang po, kaya hindi po pwede pagsama-samahin natin yung ibang size kasi para po hindi magulo pagka may bumili na buyer. Ito po yung part na mga aquarium na nakalagay dito. Ito po yung aming alagang silver arwana. Yan, na-vlog ko ni Ran po yan. At ito naman po yung aking mga babies. Si Pau Pau tsaka si Charm. Ayan, nasisigla po sila. Ayan po, ito po, yun. Ito po lahat dito, simula po dun sa dulo hanggang sa pinakadulo. Puno rin po ito ng isda. At yung mga buyers po, pwede rin po mamili dito at pwede rin po sila pumasok dito. Kaya ayan po yung mga pagpipilian nyo ng mga isda. Dito po, sa side na ito. At yung doon po yung side na yon na una nating na-vlog kanina. Ayan po, magkalapit lang po sila. Yan, kasama po yan dito. At saka, kita nyo naman, kulay pa lang. Magkaparihas na. Guys, ito nga po pala, nag-add ako ng mga 5 gallon at saka 2.5 gallon dito, nakalagay dito. Kasi guys, minsan may mga order ako na pakunti-kunti lang, 300 pieces or 500. Dito po sila nilalagay, lalo na po pagka maliliit lang. Yan. Dito po, at saka yung mga piping namin, dito po. Ito po yung additional namin na bago dito sa farm. Yan. Bagong setup lamang po ito. Simple lang siya, pero okay na. Guys, dahil inabot tayo ng tanghali, ang ginawa namin, take po ang nangyari sa pagbibideo namin. Tapos, mahinga muna kami, kumain muna kami ng tanghali, tapos nagpaabot kami ng hapon para hindi na mainit. Ngayon guys, nagpalit ako ng shoes. Ayan, ito pa. Kasi, pupunta tayo sa fish pan para makita nyo po yung aming fish pan. Kaya, alam ko na i-vlog ko na ito, pero syempre itutur ko pa rin ulit kayo. Ipapakita ko po sa inyo yung mga tanim namin. Kaya tara na guys, samahan nyo na ako ulit. Guys, nandito na tayo sa fish pan. Ito yung daan, papunta roon. Tapos may makikita rin tayo yung mga dabar cats natin. Baka magpapakain sila dahil hapon na nga po. Kaya, ayan po, punta tayo dito sa may dulo at makikita na po natin yung mga pananim, yung kubo na tambayan namin. Tara guys! Guys, nandito na tayo sa mga tanim naming papaya. 8 puno lang po sila, pero ayan naman po yung mga bunga nila, ang dami. Kasi po nung una, bumili ako sa palengke, akala ko, sabi ko sa nagtitinda ron, na kuya gusto ko yung papayang maliit lang, yung kaya kong abutin yung bunga. Ayun nga po guys, sabi niya, ito nga po daw, yung papaya na ito, mababa lang daw. Kaya ayan, masaya naman ako dahil totoo nga yung sinabi ni kuya, ayan po. At saka hindi lang po yan, ito po.
Yan. Kahapon nga po pala nakapag-harvest ako. Siguro po yung na-harvest ko ay nasa 10 peraso pong papaya. Kaya happy kasi nakapag-harvest na kami sa aming tanim. Ayan guys, 3 to 4 days, meron na naman po kaming ha-harvestin dito sa aming mga papaya. Ayan, pag gusto namin magulay or gusto namin ng hinog na papaya, wait lang kami ng mga ilang araw at nakakapag-harvest na po kami ulit dito. Kaya masaya po talaga pag may mga tanim, bukod sa may ulam ka na, nakakapag-exercise ka pa sa pagtatanim. Kaya yun po yung ginagawa namin dito sa aming munting farm. Hello guys! Hello guys! Ulit! Hello ulit! Ito naman po yung aming 3 papaya na nandito sa gilid. Iba po yung 5, ito naman yung 3. Yan. Ito po yung aming parang tulay dito. Yan. Ito yung aming parang tulay dito. Yan. Dito po sa side na ito, may mga aquatic plant din po yan. At saka dito may mga aquatic plant po yan. Kaya lang po yung nangyari, yung madalas po nagbabaha, yung aquatic plant po namin ay nasira. Kaya sa ngayon po, hindi muna kami nagtanim or inulit muna sila kasi baka po umulan ng malakas, magbaha, masisira lang po yung tanim. Kasi po, kaya po nasisira sila sa tuwing umuulan at kung bumabaha, kasi po nasa kanal sila, nasa gitna. Napansin nyo po ba ito? Ayan. Parang nahati po kasi yung fish pan. Tapos ito po yung pagitan, ito po yung gitna. Kaya kami may tulay. Kaya may tulay dito para po makapunta kami dito sa kabilang fish pan. Kaya ang nangyari po, naisip ko, sayang naman po yung bakante na space dito sa kanal na ito. Kaya ang ginawa ko po, tinaniman namin ng aquatic plant. At alam niyo po ba yung aquatic plant, ang ganda ng tubo nila dito. Mataba sila. Talagang maganda po yung dahon nila. Kaya lang po, pag binahanga lang, nawawala sila. Kaya yun po yung isa sa nakakalungkot. Kaya ang ginagawa namin sa ngayon, inaantay lang muna namin na tumubo yung iba kasi po dumadami naman po sila kung may mga natitira pa. Kaya ayun po, waiting kami na maging okay na ulit yung panahon at hindi na uulan para magtanim kami ulit. Kaya ngayon po, punta na naman po tayo ulit. May mga pananim pa po kami doon. Kaya tara po! Guys, nakita nyo ba sila nasa likod ko? Ayan, dahil nga po ay hapon na, kailangan na natin magpakain sa mga isda, sa mga hito. Ayan po. Ayan, papakain sila, ganyan. Pero isa din po yan sa rotation ko or ginagawa ko everyday, ang mag-survey po tuwing umaga or hapon sa pagpapakain ko ng isda. Kaya, ayan po sila. Yan. Ayan guys, nandito na tayo sa kalagitnaan ng fish pan. I-share ko po pala sa inyo. Ito po, itong mud pan na ito. Alam niyo po ba ang nakalagay dito ay ano po, koi po yung nilagay namin dito. At ang plano namin, December po, wala pang date pero harvestin namin sila para po ibenta natin. Kaya, yun po guys, shinare ko lang na itong pan na ito ay puro koi. Ganyan. Nandito na naman sila, umabot na sila sa dulo, papakain sila ng hito. Wala lang, pinakita ko lang din po sa inyo kasi part po yan dito sa sa farm tour na ipapakita po kung ano rin po yung mga nangyayari, yung ginagawa ng tao at kung paano po yung fish pan dito, ganyan po. Kaya guys, tara,
pasyalan natin yung saging na madalas nating hina-harvest at minsan pinopost ko siya or may video pa siya sa Facebook ko. Kaya guys, tara puntahan natin yung saging, baka may bunga, harvestin natin. Kung meron, tara! Guys, nandito na tayo sa pinakadulo ng fish pond or mud pond na lugar. Ayan po oh. Yan. Nakita nyo po yan? Ayan. Everyday ko po nilalakad yan. Everyday ko po chine-check yan. Ngayon po, dahil nung nakaraan, nag-pandemic po talaga, wala po kami magawa kundi magstay lang dito talaga sa farm. At ang nangyari po talaga, ang pinagkaabalahan namin nung time na yon, ang pagtatanim po ng mga gulay, katulad po nung saging. Nagtanim po kami ng saging. Marami po akong kasama nung time na yun na nagtanim. Kaya ang naging libangan namin ang pagtatanim kasi pandemic po nung time na yon, dito lang po kami madalas, paikot-ikot po sa fish pond. Kaya ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung mga tanim namin saging after 2 years. 2 years mahigit po. Kaya ako po yung tanim kong saging, nakapag-harvest na po ako. At ngayon po, papakita ko ulit sa inyo na yung saging na tanim ko ay may bunga na naman ulit. At tatanggalin natin yung puso nila kasi ayan po, pwede na pong gulayin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang pagtatanim po talaga ay talagang makakapag-exercise at saka kung gulay po ang tatanim nyo, meron kayo pang ulam. Kung saging po, bukod sa may gulay na yung puso nila, meron pa po kayong saging na makakain, di ba po? Kaya masarap din talaga magtanim. Guys, tara, silipin natin yung mga saging. Guys, itong mga saging na ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Isa lang po yung tinanim ko, pero 8 na po sila ngayon. So, nanganak na siya ng 7. Nag-harvest na ako ng isa. Nanganak na pala siya ng 8, isang harvest. At ngayon po guys, meron na siya mga bunga. 2 saging dito ang may bunga. Tingnan nyo, guys. Oh. Ayan yung saging ko. Tanim namin yan. Tanim ko lang pala yan. Lahat po ng saging na nakikita nyo po dito, iba-iba po yung nagtanim. Ayun, doon po sa dulo, yun po yung isang saging na kasama sa tanim ko. Ang gagawin natin ngayon, dito si June, may dala siyang pantanggal ng puso ng saging. Ayan, ipatanggal natin dahil nga okay na siya. Sagad na yung bunga niya, yung kumbaga hanggang, yan na yung hangganan niya, hindi na siya mamumunga or hindi na siya magkakaroon pa ng saging. Kaya ang dapat gawin, tanggalin na para unti-unti na siyang mag-mature. Kaya 2 saging po yung tatanggalan natin ng puso ngayon para mamaya pwede na silang gulay, ulam na. Kaya Jun, sige, tanggalin mo na. Guys, meron na kaming na-harvest na isang puso ng saging. Ito, hawak ko na. Masarap to ulam mamaya. May gata. Kunin pa natin yung isa.
Hello guys! Ito na yung pangalawang puso ng saging. Ito yung una at ito naman yung pangalawa. Kaya kung hindi ka maarte sa ulam, pwede ka na magkaroon ng ulam. Pwede ka na may ulam ka na sa tanghalian. Kaya simpleng buhay, mabubuhay ka talaga ng maayos kung huwag ka lang masyadong maarte. Saging is life! Guys, hindi lang po doon nakatanim yung mga saging namin, meron din po dito. Ngayon, may napansin kaming isang puso pa, kaya i-harvest na natin para sabay-sabay na yung pag-harvest natin ng puso. Tsaka guys, napansin nyo, ito, lahat ito dito, yan, mga tanim po namin yan nung pandemic. Ayan nyo po. Kaya lang medyo madamo po, ayan pa po yung iba doon. Yan po, yan. Yan, yung ibang mga saging. Tara guys, silipin natin yung lahat ng tanim natin na saging para naman sulit naman at makita nyo rin. Tara guys. Ala! Guys, dito na ako sa kasagingan. Ayan, may nakita akong saging. Ayan yung puso ng saging. Para sulit, harvestin na rin natin yan. Ayan. Hi guys! Hi ulit! Ayan po yung mga tanim namin na saging. Nasa baba na po siya. Ayan. Yan lahat po tanim namin nung pandemic yan. Meron ding mga saging na hindi pa siya masyadong lumaki. Katulad po nito. Katulad po ng nandyan, hindi pa po siya ganun kalaki dahil po hindi nalinisan dahil busy kami. Pero marami po kaming tanim na saging. Kaya yung iba hindi pa po masyadong lumaki kasi po yung iba bago pa lang. Guys, sinulit ko na talaga ngayon. Ito po yung pinakadulo ng fish pan dito at yun po yung kabuuan ng fish pan doon. Yan. 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 Puro yan. Yung palayan guys, hindi sa amin yan. Hindi kasama dito yan ha. Yung fish pan lang at yung mga saging. Ayan. Kung gustong magpahangin or kung gusto mo magmuni-muni or kung gusto mo makita yung tanawin sa labas, hindi nga lang siya mga building or magagandang mga tanawin, kundi yung mga dahon-dahon lang. Kunyari, mga palay, mga nyog or mga saging. Yan lang po yung makikita mo madalas dito. Kaya yan, enjoy naman kasi sariwang hangin. Mas fresh yung pakiramdam pagka maka-ano ka ng hangin na malamig. Lalo na ngayon, magde-December na po. Kaya malamig na yung hangin. Hi guys! May guest nga pala ako ngayon. Kasama ko ngayon ang ate kong maganda. Diba? Sa tuwing pumapasok po kayo dito sa farm, madalas po siya yung maharap sa inyo kasi hindi naman po talaga ako masyadong maharap sa mga buyer. Kumbaga, nag-instruction lang ako sa kanila pagka may mga tanong na hindi nila kaya sagutin, ako po yung lumalabas para magpaliwanag. Pero nasa loob lang po ako ng bahay, nagtatago. Charot, joke! Ayan. Ito pong table na ito, dito po ako madalas na nakaupo. Tulad yan, masarap yung paghangin, masarap yung panahon ngayon, mainit. Dito po kami nagtatambay or nagpaplano. Dito po ako nagpaplano sa umaga, nagtitsa ako dito, nagpo-coffee or nagdi-devotion ako dito. Dito po ako nagpaplano kung ano ang gagawin sa buong maghapon. At dito ko rin po sila pinapatawag yung mga tabarkads para po tanungin kung ano dapat silang gawin sa buong maghapon. Kaya guys, ayan po na-share ko na sa inyo at nailibot ko na kayo sa aming mini farm na ito. At yun nga po guys, na-share ko na po sa inyo lahat-lahat yung laman po dito sa aming farm. Ayan guys, kwentuhan muna tayo ngayon ha. Guys, nagpalit kami ng pwesto. Siya po si Madam, ako na po ang kanyang buyer. Guys, try natin magtanong kung kaya niya ba sagutin. Ma, may
tatanong ako pala ako. Magkano po ba yung mga arwana niyo po dito? Ano po ma'am? Depende po sa size po. Nakakatawa. Paano po ma? Paano po? Kasi po hindi po ako marunong sa mga size ng arwana. Naman akong ano? Sabi mo daw magsasagot sa'yo. Ayan guys ha, tingnan nyo nga, biniro ko lang siyang tanongin. Natatawa siya bigla kasi hindi nga alam kung ano yung sasagot niya. May mga buyer po talaga kami na minsan po biglaan po sila kung magtanong, tapos yung mga kasama ko po dito, nahirapan po sila sumagot, lalo na po kung parang biglaan na tanong, hindi sila nakakasagot. Kaya yung mga ganun po at marami pong tinatanong yung buyer, ang ginagawa po ng ate ko, ako po ang tinatawag niya para humarap po sa buyer. At guys, meron din po kami mga buyer na makukulit. Please, pero hindi naman po lahat. May mga bagay din po or may mga buyers kami na pumapasok dito na mababait po sila. Hindi po lahat na barat. Sorry. Hindi rin naman po lahat okay. Minsan po masusungit sila pero okay lang po sa amin yan kasi sanay na po kami humarap ng mga buyers. Kaya ngayon po, ayan po guys, na-share ko na sa inyo yung kabuuan dito sa aming mini farm. Na-tour ko na kayo dito. Kaya ngayon po, mag-share na lang po ako ng mga konting bagay na ikikwenta ko pa sa inyo. Katulad po ng aquatic plant po namin, yun po, na-share ko na po sa inyo yung mga 100 gallon or kung ano-ano pa po yung mga pinuntahan natin. Yung halaman ko po, na-share ko na rin po sa inyo. At yung madam ko po ay na-share ko na rin po sa inyo. Siya po yung guest ko ngayon sa vlog ko na ito. In fairness, pwede pala ako mag-guest pagka nag-vlog ako ulit, pwede pala ako mag-invite na pwede kong maisama sa aking vlog. Guys, na kumbaga malayo man kayo or hindi ko alam kung tagasan kayo, pero sa pamagitan ng vlog ko ito, na-tour ko po kayo sa aming mini farm. Ngayon po, nakikita nyo na po ang aming farm at na-share ko na po sa inyo lahat. Thank you po dahil sa lahat po ng vlog ko, may mga viewers ako na madalas po silang nanonood at yung iba po nag-PM sa akin na sabi nila, continue ko lang daw po yung pag-vlog ko dahil naaliw po sila at marami din po silang natutunan. Thank you po sa mga nag-chat sa akin or nag-PM sa akin na yun po yung mga sinasabi nila. Kasi po kung minsan nakakahiya din po kayo mag-vlog. Nakakahiya po. Minsan nabablanko ako, hindi ko alam kung ano sabihin ko. Minsan po ayaw ko na mag-vlog, kaya lang po sinasabi sa akin ng mga friend ko na ipagpatuloy ko lang daw yung pag-vlog ko. Kaya ito po, nag-vlog ako ulit para ipakita sa inyo or i-share sa inyo itong aming munting farm. Kaya ito po, nakita nyo na po ngayon yung vlog namin. Guys, ayan, thank you for watching everyone. Naway, na-enjoy nyo yung aming farm tour. At yung aking guest ngayon, na ipakita ko na sa inyo at na-share ko na rin sa inyo. Thank you for watching everyone. Don't forget to subscribe, like, and share. At see you on my next vlog. Nga pala guys, yung aking part 2, hindi ko pa siya nagawa. Pero pagkatapos ko nitong vlog na ito ay gagawin ko na po yung part 2 ng buhay ko, kung ano po yung rotation ko. Ginagawa ko every morning. Kaya yun po yung susunod ko na vlog. See you on my next vlog. Ayan guys, dahil may guest ako ngayon, meron kaming bagong gagawin ngayon at ngayon nyo lang ito makikita. Dahil may guest ako, alam nyo na. Bye guys, see you on my next vlog. God bless all.